Magandang araw sa inyo mga kapuntos. Meron ba kayong nakakatalakayan sa social media? Sa Facebook, sa Twitter, sa YouTube, comments? Na mula sa iba't ibang sekta ng pananampalataya at napapansin ninyo na tila mahuhusay sila at bihasang bihasa. Samantalang kayo naman, medyo tagilid at medyo kulang palang ang nalalaman. Well, mga kapusos, hindi yan problema. Sapagkat sa kakapanood ninyo dito sa ating programa sa Straight to the Point, initiyak ko sa inyo na may panlaban na kayo. Sa loob lamang ng ilang minuto ay malilinawan na kayo. At tinitiyak ko sa inyo na sa dahan-dahan, gradually, may panlalaban na kayo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button, the notification bell, para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. Kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Oh, 'di ba? Uy, ba may Michael Babia dito. Oh, Michael Babia. Unmute ka, bro. Hello. Hello, bro. Hello, may hapon, bro Dando. Oh. Welcome, Michael Babia, welcome. Pwede ba ako magtanong? Okay, go ahead, bro. Debate nyo? Ha, tapos na, bro. Tapos na. Umuwi na si ano, si... May tanong ako doon. Okay lang? Si ano, kay Mitchell. Umuwi na si Brad Mitchell, bro. Hindi, sa'yo. Sa akin. Okay lang, bro. Yung ba sa Mateo 18, ano ba yung pinapahintulutan doon? Ano man? Yung Ano man? ano pinapahintulutan doon yung pagtawag sa Papa? Hindi. Ano man ang ipahintulot nyo sa lupa, ipapahintulot sa langit. Ano man. General yung pagkakasabi. Kaya lahat doon, pati sign of the cross, pati yung pagbigay ng pangalan purgatorio, pati yung Semana Santa, lahat doon. Lahat yun. Yung ba yung pagsabihin na ano man, bro, kasali doon, bro. Kasali doon. Ang Papa. Kasali doon. Kasali doon. Ano man eh. Ano man. Oh. Pangalawang kwan ko, yung Mateo 23. Ibig sabihin, Michael Babia, lahat ng doktrinang ibababa ng mga obispo namin, pasok yun sa langit. Yan ang ibig sabihin, lahat ng doktrina. Lahat, Dapat hindi siya magkakontra, di ba? Ano magkakontra? Kaya nga, magbibigay ako ng talata pa. Yung sige, sa Mateo 23, pag-ibasa lang, Mateo 23, verse 9 hanggang 11. 9 hanggang 11, yung pagtawag na ama. Yung pagtawag na ama? Oh, pag-ibasa lang, palihog. Ito, basahin natin. Basahin natin na. Sa 9. Yung ama. Ito yung dating namin, argue, binabalik na naman. Matthew 23, verse 9 to 11. Okay, sabi dito, huwag ninyong tawaging ama ang sino mang tao. Pati tatay nyo, ha? Sino mang tao sa lupa. Kung yung tatay nyo nasa lupa, pati yun. Sapagkat iisa ang inyong ama, ang ama na nasa langit. Huwag kayong patawag na tagapagturo. Paano yan? Si Kristo mismo nagsabi, turuan nyo sila ng lahat ng mga ko. Ituloy mo ba sa bro? Sapagkat iisa ang inyong tagapagturo, ang Kristo. Ang pinakadakila sa inyo ay magiging lingkod ninyo. Yun. Servo servorum. Yung si Pope Francis, servo servorum yun. Tama. Tama yun. Tuloy mo sa 12. Tuloy na naman sa 12. Ang nagmamataas ay ibababa. Tama yun. At ang nagpapakumbaba ay itataas. Tama yun. Balik tayo sa Mateo 18.
18 ni Mateo. O, balikan natin 18 ni Mateo. Sabi dito, tandaan ninyo, anumang ipagbawal ninyo dito sa lupa ay ipagbabawal sa langit. At ang ipahintulot nyo dito sa lupa ay ipahihintulot sa langit. Tanong. Yung ba yung pagpapahintulot nyo na tawagin yung Santo Papa na Pap? Yan ba yun? Isa ba yun sa papahintulot? Isa yun. Hindi ba yun nagkakakontra doon sa Mateo 23? Hindi, kasi basahin mo ba dyan ang Isaiah 22, 21, 22. Propesya. Isaiah 21. Ayan, Isaiah 22. 21, 22. Isaiah 22, 21 to 22. Ito, basahin natin. At siya ang pagsusuotin ko ng iyong buong kasuutan. Ibibigay ko sa kanya ang iyong kapangyarihan. Siya ang magiging ama ng mga taga-Jerusalem at ng mga taga-Huda. Ibibigay ko sa kanya ang susi ng sambahayan ni David. Walang makakapagsara ng anumang buksan niya at walang makakapagbukas ng anumang sarhan niya. Otoridad nga, bro. John Ray. Tama. Tika lang. Bro Dando. Oh. Yung bang Santo Papa nyo, lingkod ba yon? Yes, servo-servorum, bro. Servant of servants. So ngayon, yung balikan natin sa verse 23 sa 9 hanggang 11, sino pala pinagbabawalan doon na wag tawagin ama? Yung nagmamataas. Mga paring Hudiyo. Mga Hudiyo na pare yun. Yung nagmamataas, bro, Michael. Nagmamataas. Nagmamataas sa tungkulan? Hindi. Tungkulan? Nagmamataas ba? Yung parang ano, ating basahin sa uno. Bugiro. Oh, yung mga bugiro. Lalo sa Mateo 23, 1 tayo simulan ha. Sabi dito, pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa mga tao sa kanyang alagad, ang mga tagapagturo ng kautusan at ang mga pariseyo, ang kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moises, kaya't gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang inuutos. Ngunit huwag niyong tularan ang kanilang ginagawa sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinapangaral. Nagpapataw sila ng mabibigat na pasanin sa mga tao. Ngunit ni daliri ay ayaw nilang igalaw upang tumulong sa pagpasan ng mga yon. Pawang pakitang tao ang kanilang mga gawa. Nilalaparan nila ang mga lalagyan ng talata sa kanilang noo at braso at hinahabaan ng palawit sa laylayan ng kanilang mga damit. Ang nais nila ay ang mga upuang pandangal sa mga handaan at ang mga pangunahing upuan sa sinagoga. Gusto-gusto nilang binabati sila sa mga palengke at tawaging guro. Ngunit huwag kayong patawag na guro, sapagkat iisa ang inyong guro at kayong lahat ay magkakapatid. Huwag ninyong tawaging ama ang sinumang tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong ama, ang ama na nasa langit. So ang tinutukoy pala dito, yung mga mapagmataas. Mga paring Hudiyong mapagmataas. Kaya pala, kung itutuloy pala natin ito sa unahan, 23, para kayong mga para kayong mga libingan na pinapaputian sa ibabaw, ngunit ang loob ay puno ng mga buto, ng mga mababahong buto. Yon. Ibig sabihin pala, pala to, ano ba tawag dito? Mapagmataas. Masyadong Michael Babi, yung talata niyan, hindi mo yan magagamit sa mga Katoliko. Hindi. Una, ang pinatutungkulan ni Kristo diyan, exegetically, yung mga Hudiyo, hindi mga Katoliko. At saka kung babalikan natin pagbasa yung Isaiah kay Nina, ang sabi, kung sino mabigyan ng susi
sa kanya ibibigay ang kapangyarihan at tatawagin siyang Ama. O kaya nga si Pedro, Brother John Doc, kung babasahin natin ang 1 Peter 5:13 bro, magkabiyasa bro. Ha? Unang Pedro 5:13. Eto. Sabi dito sa unang Pedro 5:13, eto ating mababasa. The church here in Rome, she is your sister in the Lord. Send you her greetings. So does my son Mark. Ay, bro, baka baka anak si Marcos ng kanyang asawa. Kaya makita mo dyan kapatid, hindi magkaano-ano si Pedro at saka si Marcos, no? Pero tinawag siya ni Pedro na anak. Anak sa pananampalataya. Kung anak siya ng pananampalataya, ano si Pedro? Bro, Ama ng pananampalataya. Yan ang ibig sabihin, bro. Siguro si Marcos bro, anak ng asawa niya. Meron mang dalata si Pedro ama sa pananampalataya? Kaya bro, basahin mo nga yung 5:13. Wala, 1 Peter 5:13. Saka so does my son mo. Bro, ayan mo. Bro, sige bro dyan, basahin mo ang Matthew 16:18-19. I-contextualize mo doon sa Isaiah 22:21-22 para maintindihan ni iba. 16:18-19. Tapos i-contextualize mo doon sa Isaiah 22:21-22. Sige, eto. Basahin doon sa... Kasi ikaw na magpaliwanag bro kasi magtatrabaho na ako. Sige, Matthew 16:18-19. Sabi dito, and I say to you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades will not overpower it. I will give you the keys of the kingdom of heaven, and whatever you bind on earth will have already been bound in heaven, and whatever you loose on earth will have already been loosed in heaven. So, contextualize siya doon sa sa iparallel natin doon sa Isaiah 22:21-22. Parehong-pareho. Ano man ang kanyang buksan, walang makakasara. Ano man ang kanyang sasarhan, walang makakapagbukas. So, yun. Tatawagin siyang Ama bro, sabi ang mabigyan ng susi, tatawaging Ama. Tatawaging Ama. So, tatawaging Ama. Hindi pala nakasandig si Pedro. Basahin natin uli kasi parang hindi nabasa ni hindi nabasa ni Michael Babia. Siya ang pagsusuotin ko ng iyong buong kasuutan. Ibibigay ko sa kanya ang iyong kapangyarihan. Siya ang magiging ama ng mga taga-Jerusalem at ng mga taga-Huda. Talagang gagawing ama. Bawal pala patawag na ama. Ba't gagawin niyang ama kung bawal pala patawag na ama? Baka siguro may baka siguro hindi lang naunawaan. Kaya nga kayo kasi baka kasi hindi lang maunawaan. Ano ba ang ibig sabihin? Ano ba ang ibig sabihin nung wag tatawaging ama? Yun siguro ang tatalakayin, ano? Ano ba ang ibig sabihin na wag tatawaging ama? Eto, basahin natin. Ano ba ang ibig sabihin na wag tatawaging ama? Eto, call no man father. To understand why the charge does not work, one must first understand the use of the word father. In reference to our earthly fathers, no one would deny a little girl the opportunity to tell someone that she loves her father. Common sense tells us that Jesus wasn't forbidding this type of use of the word father. A careful examination of the context of Matthew 23 shows that Jesus didn't intend for his words here to be understood literally. Jesus criticized Jewish leaders who loved the place of honor at feast and the best seats in the synagogues and salutations in the marketplaces, and being called rabbi by men. He was using hyperbole or exaggeration to show the scribes and Pharisees how sinful and proud they were for not looking humbly to God as the source of all authority
and fatherhood and teaching, and instead setting themselves up as the ultimate authorities, father figures, and teachers. Jesus is not forbidding us to call men fathers who actually are such, either literally or spiritually. He is warning people against inaccurately attributing fatherhood or a particular kind or degree of fatherhood to those who do not have it. Ang ibig sabihin pala dito, wag mong tatawaging ama ang hindi worthy na tawaging ama. Ayun pala. As the apostolic example shows, some individuals genuinely do have a spiritual father, meaning that they can be referred to as spiritual fathers. What must not be done is to confuse their form of spiritual paternity with that of God. He is not forbidding the perfunctory use of honorifics, nor forbidding us to recognize that the person does have a role as a spiritual father and teacher. The example of his own apostle shows us that perhaps the most pointed New Testament reference to the theology of the spiritual fatherhood of priests is Paul's statement, "I do not write this to make you ashamed, but to admonish you as my beloved children. For though you have countless guides in Christ, you do not have many fathers. For I became your father in Christ." Jesus through the gospel. Peter followed the same custom, referred to Mark as his son. "She who is at Babylon, who is likewise chosen, sends you greetings, and so does my son Mark." The apostles sometimes referred to entire churches under their care as their children. So, ibig sabihin pala doon sa call no man father, wag kang tatawag na ama doon sa hindi worthy tawaging ama. Gayon sinasabi sa talata, mahilig silang mag-utos ng mga may pabigat. Pero, ni kanilang katiting sa kanilang daliri, hindi naman tumutulong. Pasensya na makuan kita. Yung worthy lang dapat palang tawagin na father. Hindi bro, mali bro. Sabi mo, ang hindi pala dapat tawaging ama, yung hindi worthy. Kaya nga. Hindi worthy. Anong worthy? Worthy. Hindi karapat dapat ba? Hindi karapat dapat. Pero yung karapat dapat, yun ang dapat tawagin. Yun dapat tawagin ama, yung karapat dapat, gaya ng mga spirit. Yun ang sinabi ni Kristo, kaya nga may sinabi sa dapat tawagin na karapat dapat. Yung karapat dapat, eto, balikan na ulit natin yung pagbasa. Kakabasa ko pa nga lang eh. Yan, balikan natin ha. Sabi dito, sa baba, he was using hyperbole to show the scribes and Pharisees how sinful and proud they were for not looking humbly to God as the source of all authority and fatherhood and teaching, and instead setting themselves up as the ultimate authorities, father figures, and teachers. Bro, Jesus. Tanong niya, sino daw yung karapat-dapat tawagin? Pakibasa ang 1 Peter 2:9, bro. Yun na nga, binasa niya sa Bardo dyan do eh. Hindi, 1 Peter 2:9, bro. Pakibasa kung sino yung karapat-dapat na tawagin ama. 1 Peter 2:9. Sige, basahin natin. 1 Peter 2:9. Yan. 1 Peter 2:9, sabi dito, na kayo ay isang lahing pinili, mga maharlikang pari, isang bansang hinirang, bayang pag-aari ng Diyos, pinili upang magpahayag ng mga kahangahangang ginawa niya. Siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman, patungo sa kanyang kahangahangang kaliwanagan. Yun. Sino yun? Azando. Yung mga maharlikang pare, bro. Walang kasiraan. Ha? Dapat yung walang kasiraan.
Hindi yung walang kasiraan. Binigay na nga eh. Basahin ko uli yung talata ha. Ulit na naman tayo. Mateo 23. Sabi dito. Ha? Ayan. Walang pawang pakitang tao. Ayan o. Nagpapataw sila ng mabibigat na pasanin sa mga tao. Ngunit, ni daliri ay ayaw nilang igalaw upang tumulong sa pagpasan ng mga yon. Yan ang mga hindi worthy tawaging father. Yung nagpapataw ng mabibigat, pero hindi naman tumutulong. Yung pakitang tao lang ang ginagawa, nilalaparan yung kanilang yung kanilang mga lalagyan ng talata sa kanilang noo, hinahabaan yung kanilang palawid sa kanilang damit, and nais nila na sila lagi yung nasa pandangal, yung nakaupo sa highest, ano ba tawag doon? Yung highest seat. So nila yung ganun, yung parang magpatahod ba nga, pag hindi mo ko ginalang, upakan kita ngayon. Babaw, yung mga paimbabaw yun. Hindi rin yun. Iba rin yun. Hindi, basahin mo, patuloy mo basahin sa Mateo, sa 23 sa hanggang 13, pababa, yun na yun eh. Sige, 13. Kahabag-habag kayo, mga tagapagturo ng kautusan, mga pariseyo. Pariseyo pala. Pariseyo. Mga mapagkunwari, hinahadlangan ninyo ang mga tao upang hindi sila makapasok sa kaharian ng langit. Hindi na nga kayo pumapasok, hinahadlangan pa ninyo ang mga nais pumasok. Eto. Yan sila. Yung mga hindi dapat yan. Di ba yan sila yan? Sila yan? Tinutukoy ng Kristo? Yung mga pariseyo? Bro, ito, sino ang hindi mga karapat-dapat bro? Ang mga hindi karapat-dapat, pakibasa mo na ba dyan doon sa Romans 10:15. Ha? Romans 10:15. Romans 10:15. Oo. Sino hindi karapat-dapat? Sino hindi karapat-dapat? Ito. Oo. At paanong makakapangaral ang sino man kung hindi siya isinugo? Eto, lago tayo dito. Si Eli Soriano, walang nagsugo sa kanya kaya hindi siya karapat-dapat. Nangaral at hindi siya karapat-dapat tawaging ama, yan yun. Lago tayo dito. Lago tayo dito. Tanong ko lang, yung sino ba yung mga nutukay doon sa Mateo? Huwag ka mag-side comment, masama yung ginagawa mo, Brad. Yung sa Mateo, binasa ko na nga kanina, yung mga mahilig mahilig mag-utos, hindi naman tumutulong. Gusto niya magpasan ka ng mga mabibigat na pasanin, hindi man lang didaliri niya, hindi man lang niya inilalagay upang tumulong. Yun ang tinutukoy doon. Huwag niyong tawaging father yun kasi mapagmataas. Parang ka sa kanya eh. Ang tingin niya lang sa iyo utusan. Parang ganun. Junre, tama ba? Ang tingin niya lang sa iyo utusan. Yun. Kapag ganun yung tao, ayun ang ibig sabihin na huwag niyong tawaging father. Brother Oscar, naka-raise hand ka, bro. Opo, kasi di ba may anak tayo, bro? Bilang mga ama, karapat-dapat tayong tawaging ama ng ating mga anak. Yes. Sa pananampalataya naman, yung mga pari, tayo anak ng mga pari. Sa pananampalataya. So, kailangan natin, karapat-dapat silang tawagin nating ama. Yun. Anong mararamdaman natin kung tatawagin tayo ng ating mga anak? Oy, tol, kumusta? Pag-uwi natin, tol, tol, yung tawag natin sa ating ami, anong mararamdaman natin doon? Masasapo ko yung anak ko kapag tinawag niya akong tol. At saka eto, may sentido naman yung talata eh. Yung mga mapagmataas, yun ang hindi tawaging ama. Mga amang ama. Hindi naman kaming tutol dyan pagdating sa kwan. Yun ang yun ang wag tawaging ama. Naman yung sinabi ni Kristo. At saka sa Bisaya, sa Bisaya, alam nyo? Sa Bisaya, ako mas matanda pa ako kay Padre. Matanda pa ako kay Padre. Tawag ko sa kanya, Dre. Tawag sa kanya ng iba, Father. Walang problema dun. Ganito.
Okay na yung tanong ko, yung ano na lang, yung huling sagutan natin, yung sabi mo yung patungkol kay Kristo. Kailan pala namatay si Kristo at kailan siya nabuhay? Nako. Tinalakay na natin yan doon sa ano bro, doon sa chat. Tatlong gabi sa mapapasailalim. Naniniwala kayo? Eto, basahin natin Lucas 24 ha. Naniniwala ka ba doon? 3 araw siya, 3 gabi sa mapapasailalim? Yes, tama yon. Tama yon. 3 araw, 3 gabi? Hindi. 3 araw, yung sa kanila kasi, andyan ba si Romel Tembrevilla ng Israel? Romel Tembrevilla ng Israel. Lagyan na si Romel Tembrevilla para mas, mas informative to. Kasi nasa Israel to eh. Bro Romel Tembrevilla. Hello bro. Bro Romel Tembrevilla. Hello bro Romel. Ay. Bro Jando. May ginagawa ka bro? Bro, may ginagawa ka? Unmute bro, unmute. May ginagawa ka bro? Ano po yun? Magandang... May tatanong lang sana ako bro. Tungkol dyan sa kultura ng mga Israelita, no? Magandang hapon. Sa Jerusalem. Ano yan bro? May bibigay, tanong lang ako, liwanag lang bro. Kasi, sabi kasi ni Kristo, sabi kasi sa Biblia kasi, si Kristo, pag pinatay, sa 3 araw mabubuhay. Ngayon, yung binagbabatayan ng mga dating daan, yung ginagamit ng member ng ng Church of God Seventh Day, sila yung nauna eh, Church of God Seventh Day, sila yung nauna sa topic na to. Na dapat si Kristo is nasa ilalim ng lupa 3 araw, 3 gabi. Yan, 3 araw, 3 gabi. Kaya sila naniniwala, bro Romel, si Kristo pinatay ng Miyerkules, nabuhay na mag-uli Sabado ng hapon. Ngayon, tanong ko, Brad Romel, dyan ba sa kultura ba ng Israelita, kapag sinabi bang 3 araw, 3 gabi, wala kami sinabi na Sabado sa hapon. Sige lang kinukurik ko lang wala kami sinabi na Sabado ng hapon. Kinukorek mo, walang Sabado ng hapon. Sige, ito. Bro, sabi sa'yo, kung sa kanila kasi bro, dapat kumpleto. 3 gabi sa ang kanilang pagbabatayan, oras. Kapag hindi mo naabutan yung exact oras para bumuo ng 1 gabi, hindi yun 1 gabi sa kanila. Dapat yung tanda, hindi yung pwede na magkamali. Bro, ano yung turo dyan bro, sa Israel bro? Ikaw mismo yun nandyan. Ang turo rito ay ang buong araw. Ibig sabihin, magsimula sa umaga hanggang hapon. Pero pag sinabi mo 1 araw, sa atin naman ay mula alas 12 ng gabi hanggang alas 12 ng gabi ulit. Sa kanila rito, dahil malaga sa kanila yung Shabbat. So, ang batayan nila ay alas 6 ng hapon, pag ng Shabbat nila, hanggang Sabado ng alas 6 hapon. Gabi. So, ibig sabihin, kung namatay si Kristo ay alas 3, mabilang mo na yan pagkadating ng alas 6, 1 araw. Kahit hindi umabot ng lumampas na siya. O kahit sa alas 3 siya namatay, pagkagabi, 1 araw na yon. 1 araw na yan kasi count na yun eh. Yan. Yan. Pagka Sabado, 1 araw ulit. So, kung yan. lumampas yan ng Sabado ng alas 6, i-count mo na yan dahil antayin mo yung araw ng linggo. Yun. So, sabihin mo muna kailan siya namatay sa inyo. Yun nga, Biyernes ng gabi kasi nagkatugma yung araw na yun. Biyernes ng? Alas 3. Nung Biyernes at saka simula ng Passover. simula ng Passover. So dyan pala sa Israel, Brother Romel Tembrevilla,
kung sakali si Kristo namatay ng alas 3, inilibing ng alas 6, ibig sabihin yung alas 3 to 3, 4, 5, 6, yung 4 na oras na yun, counted na yun as isang araw. Tama. Opo. Oh. Ito, para hindi kayo malito dyan, ganito. Ang holiday natin dyan, tulad nito, June 12, di ba? So, ang magsimula yung ating holiday ay ating gabi. Ng 11. Di ba? Sa kanila rito, pag sabi mo ng June 12, magsimula yan ng alas 6 ng hapon ng pizza 11. Para hindi kayo malito dyan. Yun nga. Batayan dito. Bro. Pag ang Sabat mo ay Sabado, saglit lang. May ingay ako rito. Dito ako sa shop, yung market. Ano ang tanong pa, Bro Jando? Kasi ganito yon. Sa kanila kasi sa dating daan, dapat kumpleto mo yung gabi. Halimbawa, nilibing si Kristo ng Huwebes ng gabi. Ng Huwebes ng gabi sa kanila, no? Sa Huwebes ng gabi. Yung umaga, magsisimula naman yung count, yung isang gabi lang yun, walang umaga yung Huwebes. Ibig sabihin, gabi lang ng Huwebes ang bibilangin, hindi kabilang yung araw ng Huwebes kasi yun, iba yun. So ang araw magsisimula Biyernes ng umaga. Ganun sila eh. Makapaliwanag ko dyan ko? Sa kanila yun. Sa kanila yun. Tama. Bro. Kami kami. Iba yung ang pag-intindi ninyo. Isa sa realidad na aming napatunayan rito sa Israel. Nandito ako sa Jerusalem. At 13 taon ako sa religious Jew. Yeah. So yun ang batayan. Bro, dyan sa Israel, bro. Dyan mismo sa Israel. Anong araw kinikilala ng mga Israelita na patay si Kristo? Miyerkules o Biyernes? Biyernes. Dahil tugma nga sa Pesach nila noon. Hindi rin ordinaryo na Sabat yun. Dakilang Sabat. Ayan, Biyernes pala. Biyernes pala. Pakibasa nga dyan sa Biblia na hawak niya. Dakilang araw. Ano bang nakasulat dyan? Dakilang araw nga. Tama. Bro, sa kanila, Bro Romel, pag sinabi kasing dakilang araw, hindi yon 7th day Sabat. Hindi rin yung 7th day yung Sabat. Meron nga monthly Sabat. Sa kanila. Sa kanila. Sa mga Hudyo kasi ang binabatayan natin, Hudyo. Yun ang tanong dyan. Itong nakasulat ba sa Biblia ay ginawa ng ibang reliyon o sa Hudyo? Sa Hudyo, bro. Sa Hudyo, bro. Dapat makinig ka, kapatid. Nandito ako sa Hudyo nga. Ako pa nga nagpupulupot ng alaga ko. Kanilang mga teachings. Ito yung kultura ng mga Hudyo rito. So yung dakilang araw doon, Sabado talaga 'yon. Sabado, yun ang pinakahigpit nila. Yun nga, pagka ang amo mo ay religious, hindi ka matupad hindi ka makahawak ng telepono, hindi ka makaingay, walang telebisyon, walang radyo. Rojando. Bro. Yes. Bro, ako ang mag-i-explain, bro. Sige, bro. Ikaw, bro. Actually, yung sinasabing 3 araw, 3 gabi, hindi yung refer kay Jesus, refer yung kay Jonas. Okay? Si Jesus talaga 3 araw lang. Basahan mo ba din dyan sa 2:19 ng Juan? 2:19 ng Juan? Oo. 3 araw lang si Jesus. 2:19 ng Juan. Okay, sabi dito. Sige, basahin natin sa 2:19 ng Juan. Sabi dito, sumagot si Jesus, gibain nyo ang templong ito at sa loob ng 3 araw ay muli ko itong itatayo. 3 araw lang. Ngayon, paano natin mapapatunayan na talagang linggo yan? Kasi unang-una, ayun nga sa customary ng mga Hudyo, 12 hours lang ang kanilang isang araw. Pakibasa ba dito sa Juan 9:11?
Juan 9:11. Ito, sumagot siya. Ang lalaking tinatawag na Jesus ay gumawa ng putik at ipinahid yun sa aking mata. Ay, hindi bro. 9:11 ng John. 9:11 ng John. Oo. Yan nga, 9:11. 11:9. Baliktad mo. Baliktad, 11:9. Hindi ba't 12 oras sa maghapon? Oo. 12 Hindi. Lang. 12 hours 12 lang. hours lang. Ngayon, ang counting ng changes ng ano nila bro, basahin natin ang Genesis 1 to 5 muna. Genesis 1 to 5. Oo. 1 to 5? Oo, 1 to 5. Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Ang lupa ay walang hugis o anyo. Dilim ang bumabalot sa kalaliman at kumikilos ang Espiritu ng Diyos sa ibabaw ng tubig. Magandang sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag at nagkaroon nga. Nasiyahan ang Diyos nang ito'y mamasdan. Pinagbukod niya ang liwanag at ang dilim. Ang liwanag ay tinatawag niyang araw at ang dilim naman ay tinatawag na gabi. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga. Yon ang unang araw. Yun ang unang araw. Lumipas ang gabi, nag-umaga. Unang araw yun. O ngayon, unang oras na matay ang Kristo, 3:00 ng hapon. Nung pagka 6:00 ng gabi, ang isang buong gabi nun, isang araw yun. So, nung linggo, kinabukas, paglinggo, pangalawang araw. So, paggabi ng linggo, pangatlong araw yung kinaumagahan yun. Pag kinaumagahan ng linggo, pangatlong araw yun. Basahin natin sa Lucas. Basahin niyo sa Lucas 24. Ano ba ang sinabi ng anghel? Ito, sabi niya dito, ang anak ng tao ay kailangang ipagkanulo sa mga makasalanan at ipako sa krus. At sa 3 araw ay muling mabubuhay. 3 araw. Sabi ni Kristo, sa loob ng 3 araw, itatayo ko ang templong ito. Kaya yung sinasabi na 3 gabi at 3 araw sa ilalim ng lupa, hindi yun oras ang pagbabatayan doon, kundi yung araw. Hindi yung oras. Sabi ni Brother Melton Brevilla, sa Israel, namatay si Kison ng 3:00 ng hapon, inilibing ng 6:00 ng gabi, yon yung 3:00 na yon, 3, 4, 5, 6, yung 3 oras na natitirang yon, it was considered 1 day kahit 3 oras lang. Yes, bakit bro? Pagtatanungin ka, Brother Pabia, kung tatanungin ka, Pabia, magkano ang sahod mo sa isang, saglit. Pabia, magkano ang sahod mo sa isang araw? Ang sasagot mo, minimum. Diba? Ang tanong sa'yo, 1 araw, pero minimum ang sasagot mo. 8 hours ka na nagtatrabaho sa 1 araw, pero considered hindi yun. Katulad din yan sa, pagkamatay ng Kristo, 3:00 na namatay, pero considered hindi yun. Kasi araw ang pinababatayan. Tanungin nyo nga ako eh. Paano ako makasagot? Kayo lang nagtatanong, kayo lang nagsasagot. Hindi, kami nga yung sumasagot eh, kayo nagtatanong. Kaya ako nakapagtanong eh. Paano ako Hindi, pinaliliwanag lang bro na source natin nasa Israel mismo. Ayan naglalakad sa Israel Nasa Israel mismo yung source natin. Ang sa kanila bro, ang kultura nila bro, kahit 3:00 nagsimula, hindi na kumpleto yung dapat 6:00 ng gabi magsimula, 3:00 ng hapon nagsimula. Counted na yun bro as 1 day sa kanila. Counted as 1 day. Wag kasi yung style nyo kasi ng pagbibilang dapat simulan sa 6:00. 3 araw. 3 araw, di ba? Tama? Tama, 3 araw. Kailan pala namatay si Kristo? Friday sa inyo, di ba? Oo. Ay, di naman talaga. Ano bang araw namatay ang Kristo? Di ka madugo mo na yung microphone. Friday ng hapon, 3:00. Friday ng hapon. Yung Friday ng hapon na 3:00, 1 araw na yung counting nun. Pati na 1 gabi. Kasali na yon. Hindi pa naman siya nalibing nun eh. Ayun nga. Sa kanilang kultura kasi, kahit 3:00 ng hapon siya namatay at nalibing, kasama na yung gabi, 1 araw na yon. Ayun sa inyo nyo. Ganun, hindi. Iyon ang kanilang kultura bro ng mga Hudyo. Sa Biyernes ng umaga pala siya, 1 araw. Wala pang orasan kasi dati. Wala pang orasan. Sabi kasi ng isang kapatid dyan 3 araw siya eh. Bro,
Ang batayan nila, bro, araw. Hindi oras. Araw nga, tama. Kasi sinabi niya 3 araw eh. O, 3 araw. Yung Biyernes ng hapon, 1 araw na yon. O sige, isang Biyernes hapon. Sabado, 2 araw na yon. Yung Linggo, 3 araw na yung Linggo. Kaya nga siya nabuhay Linggo. Anong oras siya nagbangon sa Linggo? Linggo, sabi nga ng anghel, oh. Sabi ng anghel mismo, tutulan mo tong anghel. Sinabi ng anghel, ito sabi ng anghel, wala siya rito. Anong araw pumunta tong mga babaeng to? Maagang maaga pa ng araw ng Linggo, maaga pa ng araw ng Linggo, ang babae pumunta sa libingan. At pagdating nila sa libingan, ang sinabi ng anghel, wala siya rito. Siya'y muling nabuhay. Alalahanin ninyo ang sinabi niya sa inyo nung nasa Galilea pa siya. Ang anak ng tao ay kailangang ipagkanulo sa mga makasalanan at ipako sa krus. At sa 3 araw ay muling mabubuhay. Yung 3 araw na yan, na muli siyang mabubuhay, yan ang araw ng Linggo. Kaya nga hindi naabutan sa hindi naabutan sa libingan eh. Pero kasi wala kayo Linggo siya na buhay. Yan nga sinabi na nga ng anghel eh. Kaya nga tatanungin kita sino bang nauna na pumunta sa libingan? Ang anghel o yung mga babae? Yung anghel. Yung anghel. Unang umaga yun. Babya, out of context naman yung tanong mo. Kahit sino ang nauna. Babya, kahit sino ang nauna doon. Kahit sino ang nauna doon. Kahit sino pang nauna doon. Sabi ng anghel, yan ang pinahayag niya sa mga babae. Kahit sinong, yan, Brother John Ray, kahit sinong nauna. Kahit sinong nauna doon, nagpunta doon, Linggo yun, na muli pagkabuhay ng Panginoon. Ano ka ba? Kahit sino pang nauna doon. Mali, Brad. Ay. Sa talata, Brad. Mali ba? Brother Romel Tembrevilla. Mali ba ang paliwanag ni John Ray? Ikaw yung nasa Israel ngayon. Unmute mo bro, unmute mo. Anong kultura sa Israel diyan? Kung mali ba ang sagot ni John Ray? Para ma-resolve natin yan, bro Jando, ito na lang siguro kapatid, makinig ka. Namatay si Kristo 3:00 ng hapon ng Biyernes. Biyernes na yun. 3 araw, Brad. 3 araw na nga, Biyernes. Ang kultura dito, pagdating ng Biyernes ng 6:00, ibang araw gabi, na. Sabado na yun. Sabado na yun, di ba? Sabado na yun. Sabado. Pag 6:00 ng Sabado ng gabi, Linggo na. Oh. Kahit na buhay pa siya ng 6:00 ng hapon ng Sabado, Linggo na yun. Naintindihan mo? Tama. Dito. Kasi ang sabi niyo, Biyernes siya ng hapon. Biyernes nga ng hapon, 3:00. 12 ng ating gabi. Kaya nga, pagdating sa 6:00, ibang araw na yon, Sabado na yon. Sabado na yon. Dalawang araw na. Dalawang araw na. Pagka umaga nun, Sabado pa yun ang umaga. Hindi ngayon yung batayan. Ang batayan doon, pagtapak ng 6:00, 2 araw na yon. Nandyan siya, Nandyan sa likod ko. Kaya nga, Tulan mo yan, gabi na yun sa kanila. Mali, bro. Bro, mali ka nga eh. Sabi, tutulan mo yung Hudyo na religion. Mas marunong pa itong hindi man lang nakapunta sa Israel. Tanungin ko yung kapatid na sa Israel. Ilan pa lang sabat sa mga Hudyo? Ilan daw sabat sa Hudyo? Isang araw lang ba ang sabat sa Hudyo? Isang araw lang? Tanungin ko yung kapatid na yan. Isang araw lang ba isang sabat sa Hudyo? Ang sabat, bro. Ilang araw ang sabat ng Hudyo? Sa tuwing linggo, isa. Pero holiday, sabat pa rin nila. Marami. Marami pala eh. Hindi lang isang araw. Nila, marami. Marami eh. Kung tayong nasa Biblia, dakilang araw yun. Tapat yun sa dakilang araw na sabat. Yun nga. Oo nga. Yun nga. Biyernes nga. Dalawang inano nila. Yung Passover nila at sabat. Itanong mo yan sa mga Hudyo, mga mo. Anong tanong? Tanong mo yan sa sa amo mo ng Hudyo. Sinagot na nga niya kanina eh. Kahit holiday, sabat sa kanila yon. Ilang araw ba? Kinukumplikto mo kasi yung tanong. Ang isang araw. Ang inanuan natin yung 3 araw dito.
ang inano mo, tumakbo ka sa Shabbat. May panahon kasi yung Sabat ang Hudiyo, hindi lang tayo isang araw. Sa Shabbat. Kung gusto mo. Tama yung ano malaman sa Shabbat? Bro, Michael Babia, makinig ka ha. Sa kanila, si Kristo namatay ng araw ng Biyernes ng hapon, isang araw na yon. Pagdating ng alas 6, Sabado, isang araw na naman yon. Sabado ng hapon, Linggo, 3 araw na yon. Mali yun, bro. Mali anong mali? Mas marunong ka pa sa kultura ng Hudiyo. Nakapunta ka ba ng Israel? Yung binabatayan mo yung sa utak mo. Kung Biyernes, sabihin mo Biyernes, kailan ka ba magbilang? Hindi pala kayo marunong magbilang sa record. Hindi, bro. Wag mong dalhin ang kultura ng Teka. Bro, wag mong dalhin ang kultura ng Israel ang ating kultura sa kultura ng Israelita. Yun. Ngayon, palito mo ngayon. Huwag mong dalhin, kapatid. Huwag mong dalhin dyan yung kultura ng Hudyo dito. Barbe, napakaingay mo. Sabi na nga, huwag mong dalhin ang kultura nating Pilipino kung paano tayo magbilang sa kultura ng Israel kung paano sila magbilang doon. Kasi iba yung paraan natin ng pagbibilang dito sa paraan ng pagbibilang doon. Huwag mong itulad. Oh, Brother Roel Tio. Unmute bro, unmute. Okay. Yung kapatid natin, hindi niya naintindihan. Malinaw sa talata na ang binabanggit doon, araw, hindi oras. Okay? Huwag niyang papalitan ng kanyang sariling interpretasyon ng oras. Oras ang hinahanap niya. Naimbento ang oras sa iba't ibang reconnecting time, lalo na sa mga Hudyo. So, hindi sila nagbibilang ng oras noon. Kaya nga nakalagay sa talata, 3 araw. Namatay si Kristo, Biyernes, isang pangalawang araw, Sabado. Nabuhay siya, Linggo ng umaga, bago magliwanag. Linggo yun. So, 3 araw ang bilang, hindi oras, 6 hours, 8 hours, 12 hours, 24 hours, hindi ganon. Nag-aral ka ng Biblia, nagbasa ka, ang hinahanap ko, malinaw ang sabi sa talata, sa 3 araw. 3 araw, araw hindi oras. Ano pa ba? And nung time na yon, iba't iba ang reckoning time na ginagamit noong unang panahon. Ngayon, anong ginamit na orasan doon? Siko, citizen, tag-viewer, anong ginamit doon? Wala ka namang orasan doon eh. Araw sila sa paglubog at pagtaas ng araw. Kaya nga araw ang dinagay ng nasa talata. Intindihin mo yon, araw, Biyernes. May liwanag pa yon. Tama yung reckoning time nila. Alas 6, conclude na yon. Kasama na yon sa isang araw, Biyernes, Sabado, Linggo. Hindi ka ba marunong magbilang ng araw? Kaya hindi kayo nagkakasundo dahil yung isa, ang hinahanap niya, oras. Ayan si Bro Romelo, nasa Jerusalem yan. Nung nandoon kami, nung pumunta kami ng Jerusalem, nung nag-pilgrimage kami, iba ang oras ng mga Hudyo. Hindi ka naman Hudyo. Oh. Pinapalito ni Michael Babia, Brother Roel, mas marunong pa siya sa kultura ng Hudyo. Na hindi man lang nakatapak sa Israel. Wala ka lang, Michael. Nagbabasa ka lang, tapos ibinigit mo yung sarili mo. Basahin mo. May oras bang nakalagay sa talata? Wala. Oh. At saka ganito pa. Ganito, pag sinabi kasi itong araw, Michael Babia, tanong ko lang muna sa iyo pag ikaw ba tatanungin ka, magkano ang sahod mo sa isang araw? Di ba ang sinasagot natin minimum? Oh, minimum. Sa isang buong araw, 8 hours ka lang nagtatrabaho. Oh. Di ba isang buong araw ng tama. Ang sabi ng anghel, nagbangon na siya eh. Yung unang araw. Matigas ang ulo. Sabado ng gabi, bro. Linggo na yan. Linggo na nga yun. Di mo naunawaan yan? Sabado ng gabi, linggo na yan. Bali dyan doon, pakibasa nga ulit yung Genesis 1:5. Ayun, binasa ko na kanina. Yung unang araw, magsisimula, gabi, then umaga. Oh. Yung araw sa Israel, alas 6 ng gabi magsisimula. Kaya pagdating ng Sabado 6 p.m., Linggo na yun. Oo.
Kasi Babya kasi ang reckoning niya dahil alas 3. Hindi, Babya kasi ang reckoning ni Babya, alas 3 namatay ang Jesus. Dapat ang isang araw, alas 3 ng Sabado. Mali yun kasi Roman na ginagamit mo, Roman calendar na. Iba kasi ang sa Jewish kasi, sinusundan nila, Brother Babya, ang sinusundan nila, lunar. Ang sa Gregorian calendar kasi, solar. Kaya iba yung paraan ng pagbibilang. Hindi katulad ngayon, kaya huwag mong itulad ang pagbibilang natin ngayon sa pagbibilang ng mga Hudyo. Naguluhan sila, Bro Jando, dahil inano nila sa kanilang pag-iisip dyan sa Pilipinas. Itutulad nila. Yung linggo siya nagbangon. Kaya wala na siya sa linggo nga eh. Nagbangon na nga. Yun ang payag ng anghel. Anong wala siya sa linggo? Hindi na wala siya sa linggo. Maga. Ano maga? Sabado pa lang ng gabi, linggo na. Yung gana, pinaliwanag ko na nga, pagdating ng Sabado ng alas 6, kahit mula pa ng alas 7, linggo ng gabi. Bumangon na siya, linggo na. Linggo na? Babya, galing na, papaliwanag ko sa iyo, Babya, namatay si Jesus alas 3 ng hapon. Biyernes. One day yun. Biyernes yun. One day yun. No, pagka alas 6, Sabado yun. Sabado. Dalawa na. Sabado. Pagka Sabado ng gabi, linggo na yun. Linggo na. Tatlo na. Tapos kinaumagahan yun. Pagkat ng araw. Kinaumagahan, ano mo yung iniisip mo eh. Dinadala kasi niya sa sa kultura ng mga Pilipino, paano magbilang yung Pilipino. Dinadala niya doon. Kaya nga sabi ko sa iyo, Babya, ang bilang ng Babya, makinig ka muna. Ang bilang ng mga Hudyo, lunar. Pag sinabing lunar, ang sinusundan nila, yung ikot ng buwan. Ano ba ang lumalabas ang buwan? Di ba, gabi? Yes. Nang pangyayari na yon, may buwan ba yon? Ay, naku, piloso po na naman. Piloso po na naman. Paano mo makikita? Kontekstuhin yung sarili mo. Paano mo makikita ang katotohanan, Michael Babya, kung dinadaan mo sa pilosopo ang argumento mo? Pilosopo siya nga pang-isupo eh. Kaya nga sabi ko eh. Ano sabi mo? Anong buwan? Wala namang buwan nun. Sa kanya ang galing eh. Ang tanong eh. Sabi niya eh. Hindi. Sabi ko, sinabi na nga kanina. Inano mo ng 3 araw. Nagbangon na nga siya. Anong sabi ng anghel? Nagbangon na siya. Linggo siya nagbangon. Ikatlong araw yung sinabi ng anghel na magbabangon siya. Hindi. Ikatlong araw yung sinabi ng anghel na magbabangon siya. Ikatlong araw yun. Brad Roel Tio. Di nga matumpak nga eh kapag... Ikaw Roel Tio. Teka. Michael Babya, diretsahan lang. Nakapunta ka na ba ng Israel o hindi pa? Huwag mong ilitira nakapunta. Hindi, tanong lang. Nakapunta ka ng Israel o hindi pa? O hindi pa. Okay, Brother Roel Tio. Naliwanag na sa'yo. Roel Tio. Ikaw ba, Roel Tio, nakapunta ka na ba ng Israel? Yes. O yan. Walang SDA na pumapasok sa sinagoga. Dating daan si bro? Roel Tio, dating daan si Michael Babya. Dating daan? Dating daan. Karon ito, pakibigay nung talata na nabuhay si Kristo noong magliliwanag na, yung madilim-dilim pa. Yun. Kanya Bro Jando, at tanungin mo siya kung anong araw yon ayon sa talata para matigil siya. Sige. Interpretasyon ng Katoliko, hindi natin at hindi niya rin interpretasyon. Magbasa lang siya at unawain niya kung anong araw ang nakalagay doon. Baka. Ikaw bro, may kababya, ano bang araw siya nabuhay ng muli? Anong araw siya nabuhay muli? Sa inyo. Sabado ngayon. Sabado ng anong oras? Ay wala naman tinutukay ang oras ng Biblia eh. Pero umaga ba o gabi? Ikaw naghahanap ng araw, anong oras sa amin? Nagbilang ka ng alas 3, alas 6, alas 3. Ano ba yan? Tapos ngayon tatanungin ka, sabihin mo araw, dahil wala nakalagay dyan na oras. Patay tayo sa Sabado. Di ba nga? Ano bro? Wala kang alam. Sabado ng umaga o Sabado ng gabi siya nabuhay? Sabado yung ng gabi. Sabado ng gabi, linggo nga. Anong oras ng gabi? Umaga nga yun. Anong oras ng gabi? Anong linggo, mag-umaga. Basahin natin yung talata. Bro,
Anong oras ng gabi? Anong oras ang linggo magsisimula sa Israel? Isahin muna natin ang talata. Bro Sanjo. Okay. Kasi ang sabi niya, pakinggan nyo ha, ang sabi niya, Sabado ng gabi. Sabado ng gabi. Ng gabi, pinipilit niya may oras. Eto, basahin natin. Kung anong oras ng gabi. Basahin natin, bro. Sabado ng gabi, bro. Sabado ng gabi. Ano yung Sabado ng gabi? Gawa 27. Ha? Gawa 27. Sabado ng gabi itong babasahin natin, ha? Sabado ng gabi. Ito. Mateo, Gawa 27. Ng Sabado ng gabi. Yan, ha? Ng Sabado ng gabi, kami nagkakatipon upang magpira-pirasong tinapay. Ang sinasabi dito, Sabado ng gabi. Yan, ha? Sabado ng gabi. Ano tong Sabado ng gabi sa ang dating Biblia? Ang Sabado ng gabi ng unang araw ng sanglinggo. So yung Sabado ng gabi, linggo. Unang araw ng sanlinggo yung gabi. Tututulan mo ba ito, Bakil Babia? Ang Sabado ng gabi, linggo? Hindi siya marunong Babia. Sabado ng gabi kaya. Sumasang-ayon ka ba, Babia, na ang Sabado ng gabi, linggo na? Yes. Brujando. Yes. Ito na lang kasi binabantayan niya yung sagot natin. Ito lang, sabi niya 24 hours talaga. So kung nagsimula sila ng Miyerkules ng alas 3 ng hapon, dapat matugma sa alas 3 ng hapon ng Sabado. Ang tanong, para sa Hudyo, makagalaw ba sila sa oras ng Sabat? Ayan. Sige. Michael Babia. Sagot. Ayan. Maganda. Michael Babia. Sagutin mo yan. Hindi na 3 araw. 4 na. Araw. Alas 3. Sabi mo, alas 3 ng hapon namatay siya. Miyerkules sa inyo. Miyerkules ng alas 3. O ngayon, Sabado ng alas 3. Sabat pa rito. Makagalaw ba mo siyo? Hindi naman Sabado sila namatay. Ang mga pag Sabado, hindi sila pwede mag-sapat yun eh. Yan. Bakit palabasin mo mga babae? Hindi ko kayo madaling araw. Yan ang madaling araw. Sabi mo 3 araw lang. Kasi hindi 3 araw siya ng Sabado ng alas 3. Hindi tayo maligaw. Ikaw nga yung ligaw na ligaw eh. Ligaw kasi hindi ka makinig. Ikaw yung ligaw na ligaw. Dinadala mo yung ibang kultura sa ibang kultura. Windows, bakit tayo mo bumasa? Takot kayo sa... Michael Babia. Yung sinasabi na Sabado ng gabi sa dating Biblia, unang araw ng sanglinggo, sangayon ka ba doon? Sabado nga ng gabi, yung Sabado ng gabi, sumasangayon ka ba na yung Sabado ng gabi, linggo na yon? Hindi pa yung maging linggo. Ano hindi linggo? Sinabi nga ng dating Biblia. Balikan natin. Eto balikan natin. Maliwanag yun basahin niyo sa English. Sa English. Eto sa English. On Saturday evening. Eto on Saturday evening, we gathered together for the fellowship meal. Yan on Saturday evening. Saturday evening. Ano yan sa sa ang dating Biblia? Unang araw ng sanglinggo. Tanong, sumasang-ayon ka ba, Michael Babia, na yung Saturday evening, linggo na yon? Ano naging Sabado nga eh. Yung Saturday, walang alam nga. Sabi ko na nga ba eh. Napahiya. Napahiya. Walang alam yan, bro. Pasensya na kayo. Fanatic lang, bro. Pasensya na kayo, bro. Fanatic lang. Kaya hindi niya alam na yung Saturday evening, linggo na. Yes. Tsaka unang-una, bawal lumabas ang mga kababaihan sa araw ng Sabat, which is Sabado.
At ang tao, nasa bahay lahat yan. Tama yun, tama. Sila at papatayin. Kaya dyan pa lang sa pahayag mo, Michael Babia, sablay ka na. Hindi sablay na. Araw ng Sabat ng mga Hudyo nung panahon ni Kristo. Nagmamarunong ka kasi puro kasablay eh. Bro, yung sinasabi ng ang dating Biblia, Gawa 27, sumasangayon ka, unang araw ng sanglinggo yon. Yan. Ato na kayo, hindi pa kayo makapagsagot ng tama. Hindi, ikaw ngayon hindi makasagot eh. Hindi ka nga makalusot eh, wala kang tanong. Wala kang sagot doon sa Michael Babia. Sa'yo, palusot ka eh. Ulitin ko sa'yo, Michael Babia ha. Yung sinasabi ng ang dating Biblia, Gawa 27, sumasang-ayon ka ba na yun ay araw ng linggo? Hindi ako sasagot dyan kung tatanong yung sasagutin. Ay, naunsa. Wala ka. Wala, dating Biblia ginagamit ko. Ito yung paborito nyo, di ba? Ang dating Biblia. Mark 16, saan natin ang umpisa? Akala ko ba naniniwala ka sa lahat ng nakasulat sa Biblia? Yan ang batayan ni Eli Soriano eh. Bakit ngayon nilalabag mo? Wala na si linggo lang umaga, wala na si Kristo. Hindi, naniniwala ka sa Biblia, kapatid na Michael Babia. Naniniwala ka sa Biblia. Naniniwala, nakasulat nga dito, kaya nga pinababasa ko. Kung nakasulat dyan, nakasulat sa Biblia, bakit mo binabalik? Ano, mas magaling ka pa sa nagsulat? Magaling ka pa sa Biblia dahil ang pinakinggan mo, ang turo ni Eli Soriano na sablay? Saan ang paniniwala mo? Si Eli Soriano na sarili niyang interpretasyon o ito yung Biblia na binabasa ni Jando? Kanina pa balik ko, binabasa ni Jando, may batayan. Tapos ang tigas ng ulo mo. Magbabasa ako ng sikwan talata kasi kayo, sa inyo lang lahat Oh, sige. Anong talata mo? Anong talata mo? Basahin mo. Pakinggan natin. 16, Mark 16:2. Mark 16:2. O, basahin mo. Anong araw yan? Mark 16:2. Eto. Basahin mo, anong araw akala yan? ko ba si Soriano hindi naniniwala na merong Mark 16? Oo. Ba't mo ginagamit ang Mark 16? Bakit Mark 16:2? Teka muna, Badruel. Si Soriano nagtuturo na walang Mark 16. Yes, ang turo kaya ba't ka gumagamit ng Mark 16? Hindi pala kayo naniniwala sa Mark 16. Huwag kang gumamit sa talatang hindi nyo pinapaniwalaang nag-i-exist. Tama. Hindi niya alam yan, bro. Hindi niya alam yan. Turo ni Soriano ang Marcos hanggang kapitulo 8 lang. 8 lang. Yung 9 hanggang alas daw yun? Hindi totoo yun. Wala daw yun. Wala daw. Sige, basahin natin. Basahin na natin para mapagbigyan. At pagka, binabawi na. Lukas na naman ngayon. Lukas na naman. O sige, Lukas tayo. Lukas 24. Uno. Yan. Datapwat ng unang araw ng sanglinggo. O yan. Tanong ko dyan, may tanong ako dyan. Ano? Linggo yan, di ba? Unang araw ng linggo? Yes. Sino ang unang pumunta sa unang araw ng linggo? Yung anghel ba o yung mga babae? Ano mo lang umunta na? Yung anghel, syempre. Out of context naman. Out of context. Ayon sa gawa. Ayon sa gawa, may 17 nga. Yung unang araw ng linggo, Sabado ng gabi. Sabado ng gabi, linggo na yun. Hindi makaunawa si Michael Babia eh. Gumagawa ng sariling butas. Paano mo unawaan? Gawa 27. Sa Gawa 27, yung Saturday evening, linggo na yun. Yung Saturday evening, linggo na yun. Sabado ba yun? Sakto pa yun sa Sabado? Hindi. Hindi mo pala alam yung kultura. Mali. Hindi ka na nga nakapunta ng Israel. Nagmamarunong ka pa. Si Romel Bawal lumabas ang tao. Bro Romel Tio. Nakapunta ka ng Israel, Bro Romel Tio, di ba? Yes! Sa Israel, kailan magsisimula ang araw ng linggo? Kinakailangan doon sa hating gabi. No, yung Sabado, ng hating gabi, papatak na ng linggo. Yun.
Sa Sabado, alas 6 ng Sabado, alas 6 ng hapon sa Sabado, linggo na yon, Michael Babia. Huwag mong sabihin hindi pa linggo. Sandali, bro, Jando. Yes. Ang kahating gabi ng mga Hudyo nung panahon ni Kristo ay alas 6. Yan ang hirap kay Michael Babia eh. Dinadala niya yung ating time reckoning sa time reckoning ng Israel. Kaya nga ibinaba si Kristo nung Friday kasi sa pagdating ng alas 6, Sabat na ng mga Hudyo. Bawal na. Bawal na. Ibinaba siya, minadali siyang ibaba. Minadali. Hindi nga kasi nga Sabado na alas 6 ng gabi. Namatay siya kasi may 2 oras pa siya bago ng gabi ng reckoning time ng mga Hudyo. Ngayon, ang sabi mo, kung nabuhay sabihin na natin, given na, nabuhay si Kristo, sabi niya, gabi ng Sabado. Ngayon, ito ang tanong. Sa araw ba ng Sabado, labas ba ng mga Hudyo para dumalaw sa libingan? Hindi. Sa mga, Hindi, bro. Linggo na sila dumalaw eh. Hindi, bro. Ito yung problema dito kay Michael Babia. Nagmamaroon, hindi nakapunta ng Israel to eh. Sa Israel, Michael Babia, ang linggo magsisimula Sabado ng hapon. Tama nga, kaya nga sa Friday, nung sabi nyo, Friday siya namatay, alas 3, patag ng alas 6 yun, Sabado na yun, ng gabi. Sabado na yun. Hindi ano Sabado ng gabi? Mali na naman eh. Friday siya ng hapon namatay, sabi nyo. Ano Sabado ng gabi? Ang Sabado ng gabi, Michael Babia, linggo na. Hindi. Dito muna tayo sa Anong hindi? Ito ako na bro Jando, ganito. Bro Jando. Sige, go ahead. Sundan natin. Okay. Kasi tatama rin gabi. Makinig ka Michael Bablia. Ang sabi mo, namatay si Kristo ng alas 3 ng Biyernes. Ang sabi mo, so pagdating ng alas 6 ng hating gabi ng Biyernes, isang araw. Pagdating ng hapon ng alas 6, gabi na yun. Ngayon kung makinig ka. Ngayon gumamit ka ng, pag sinabi mo kasing Sabado ng hating gabi, linggo yan. Dapat sinabi mo, Biyernes ng hating gabi, Sabado yan. Mali mo eh. Biyernes ng hating gabi ng alas 6 is equivalent to Sabado. Ang Sabado ng hating gabi is equivalent to Linggo. So 3 araw. Brad, huwag kang gumamit ng hating gabi ng Sabado kasi yun ang unang araw ng isang linggo. Linggo nga, Sunday. Brad, makinig ka muna, Brad. Go ahead. Di ba sabi nyo, sa Friday siya namatay, alas 3? Nilibing siya, nilibing siya, hindi pa kasi pwede ilibing siya na magsabat na kasi bawal sa kanila yun eh. Kaya Biyernes yan binilibing. Kaya nga nilibingan ng Biyernes kasi hindi pwede abutan ng Sabat. Teka lang. Tapos magkano eh. Sige, go ahead. Ito ng alas 6. Lagay natin alas 6 siya nalibing. Ngayon, hindi alas 6. Tigas ng ulo nito. Biyernes nga. Hindi pwede pa abutin ng alas 6, bro, kasi wala nang maglilibing. Wala na maglilibing doon kasi nga pag umabot ng alas 6, yun ang pinakahating gabi ng Biyernes. Kaya Biyernes talaga siya nilibing. Teka lang, Brad, teka lang. Nilibing siya sa araw na yun na Friday. Ganito na lang. Friday, isang araw. Go ahead. Pagdating ng alas 6 ng hapon, sa kanila, counted na yun na gabi. Counted na yun. Sabado. Sabado na yun, di ba? 2 araw. Bilang tayo ha. 2 araw na. Kami kasi magbilang, doon kami nagbabatay yung... Ay, kayo! Kaya pala hindi tayo magkasundo eh. May sarili kayong paraan ng pagbibilang eh. Kaya pala. Jando, tapos na. Tapos na. Sila pa lang may diferensya. Ayun pala, kaya di tayo nagkakasundo.
Ayun. Yung pala eh. Pasensya na kayo ha. Alipolis lang kasi ni Soriano eh. Bergendo. Yes, Bergendo. Tanong niya, sabi niya, pag sila magbilang, tanong mo natin, paano ba kayo magbilang kapatid? 24 hours. May nakausap ako dyan. Kung gusto nyo maliwanagan, may video naman eh. Michael Babia, paano ba kayo magbilang? Nasa video, tingnan mo, research mo. Nag-ano na naman. Nagko-commercial na naman. Paano kayo magbilang, Michael Babia? Nasa video na ang sagot. Hindi makasagot. Kaya pala hindi tayo magkasundo dahil na-booking. May sarili silang paraan ng pagbibilang, bro, na hindi paraan ng mga Israelita. Kasi kung 24 hours kayo magbibilang, lalabagin nyo ang Kristo. Yes. Tama. 12 hours lang. 12 hours lang. Mayroong 12 oras sa mga. 11 yun. 12 hours lang. 12 hours lang. Pagdating ng alas 6, ibang araw na yan. Michael, Babia, ang payo ko lang sa'yo, tumoto ka dito sa punto por punto kay bro. Marami kang matutunan. Ayan. Liligaw ka na. Hindi ka na maliligtas ni Soriano. Hindi ka na. Soriano. Si Kristo ang Diyos namin. Babalik pa. Michael Babia, kaya nga binigyan kita ng text kanina sa 10:15 na hindi mangangaral yung hindi pinadala. Si Soriano hindi yan pinadala. Kaya false prophet yan. Para magising ka, false prophet yan. Lumayas lang yan. Katoliko. Lumayas lang yan, bro, kay Nicolas Perez, bro, kasi hindi niya matanggap na yung pumalit si Levita Gugulan, kaya umalis. Kala niya kasi siya yung papalit na magiging puno, si babae yung pinalit. Salungat sila sa turo na babae ang mangungulo sa iglesia, kaya lumayas. At napaglayas niya, nagparehistro. Ebidensya yung pagpaparehistro niya na yun, nagtayo siya ng bago kasi nagparehistro siya. Ba't siya magpaparehistro kung talagang umanib lang siya? Jando. Kailangan magbangon si Kristo. Baka hindi pa alam. Hindi, nasagot na nga eh. Wala na si Kristo eh. Nasagot. Hindi nasagot. Siyang sabi ng payag angel. Bro Michael Babia, nasagot na bro Michael Babia. Pasensya ka na ha. Nasagot alas 6:15 na. At saka alas 8, meron pa tayong Worldwide Catholic Bible Study. Para ngayon nasagot na. Yung Bernes ng hapon, isang araw na yung counted na yun as 1 day. Pagdating ng Sabado, 2nd day. Pagdating ng Sabado ng gabi, 3rd day na yun. So, 3 days nga. Tama. 3 days and 3 nights. Tama. Sige bro, maraming salamat bro. Na lang tayo no. Wala na tayong oras sa tingon. Lumagpas na nga tayo no. From theological debate with Mitchell Bendelio, nagsimula tayo alas 2 tayo nagsimula with Mitchell Bendelio. Ngayon, mamaya alas 8 balik tayo para sa Worldwide Catholic Bible Study kung saan mayroon naman po tayong kasama din sa Brother Wendell Talibong at saka si Brother Tata Rosal. At sa uling mensahe na lang Brother Roel Tio. Okay, magandang araw sa inyong lahat dyan sa Pilipinas. Salamat sa Panginoon at nakadalo ulit. Medyo mahaba-habang panahon. Mga kapatid, huwag tayong basta-basta maniniwala doon sa mga tagaturo natin. Kaya po sila nagliligaw dahil nga magkaroon sila ng kanilang sariling mga miyembro. Huwag po tayo paluloko. Kung ano nakasulat sa talata, katulad niyang kanina pinag-usapan, hindi natin po pwedeng baliin dahil yan ay nakasulat. Nahuhuli natin ang mga bulaan na sila mismo nagsasabi na kasi kami. Sila pala, hindi ang Biblia. Kaya mag-ingat po tayo mga kapatid. Huwag paluloko. Okay, Brother John Ray, meron kang uling mensahe, Bro John Ray? Okay, I wanna say congrats po for sure win kanina. Siguradong malinaw yun, no? At saka, Michael Babia, ito lang yung huli kong huling mensahe, no? Yung sabi natin, Panginoon, know the truth, okay? So, para malaya ka dyan sa pagkakano mo. Yun lang, bro.
Okay, natuwa ako doon sa tanong ni kanina ni John Rico kay Mitchell Vindilio, nagulantang siya doon. Gumawa siya ng sariling Strowman, tsaka yun ang kinalaban niya. Matalino talaga 'to John Rico, matalino. So, wala na po tayong oras po. Lagpas na po tayo masyado. Maraming salamat po. At sa susunod po, mamayang gabi, abangan po ninyo Worldwide Catholic Bible Study with mga kapuntos na kasama natin. Ito po si Jando Alabado. Kasama ko si Michael Babia, Romeo Tembrevilla, Brother Roel Tio, and Brother John Ray ng South Korea. Sasabi po sa inyo, fight Maria, tatak CFD with a humble heart.